Umabot po sa 30% ang nagsasabi ng mga Pilipino na lumala ang sitwasyon o kalagayan ng kanilang pamumuhay sa ating bansa. Ito po ay ayon sa pinakahuling survey ng SWS o itong Social Weather Stations. At ang survey ay isinagawa mula March 15 hanggang 20. At na kung saan ay binabanggit ho na tila lumilitaw ho na parang wala ho no, nararamdaman at walang epekto gaano ito hong isinasagawang mga programa ni Pangulong Marcos Jr. para bumuti ang kabuhayan ng mga Pilipino. At dito po sa survey ng SWS ay ang sabi no, yung kalidad ng buhay ng maraming Pilipino ay nanatili no? At sa loob po ng nakalipas na taon at samantalang so ito lumilitaw na isa sa 3 ang nagsabi naman na medyo nag-improve o bumuti. O yun ho. At ang resulta po ng survey ay ito nakapaloob na 38% na mga respondents ang nagsabi na yung kanilang kalidad ho ng pamumuhay ay nanatili sa katulad din ho ng nakalipas na 12 months o 12 buwan. So ibig sabihin wala nangyari. Samantalang dito ho 31% na nagsabing o nag-improve ay samantalang 30% naman ang nagsabing mas lumala. So dito ho sa 31%, baka kasama ko rito yung mga politiko. Lalo na kapag kapag naupo ka sa pwesto, talaga namang gaganda ang buhay ng mga politiko. At siguro yung kanilang mga taga-suporta at yung naambunan, yung nakikinabang ho sa kaliwat kanan ng mga ayuda ng gobyerno, baka kasama ho sila rito sa 31%. At yung 30% na nagsasabi na mas lalong lumala. Aba, kakaiba ho ito mga kababayan. Ibig sabihin ay hindi po epektibo yung mga ginagawang programa ni Pangulong Marcos Jr. para po sa mga Pilipino. Di ba araw-araw may mga binabanggit ho ang Malacanang at mismo ang Pangulo na naglunsad ng mga ganitong programa, etc. etc. Pati yung iba pang mga politiko, yung mga bawat opisyal sa lokal na pamahalaan hanggang sa national, bukang bibig na kanilang tinututukan itong pagpapabuti sa kabuhayan ng mga Pilipino. Pero lumilitaw ho sa survey na wala, 30%, malaki-laki ho ito. Ang nagsabi na lumala yung kanilang sitwasyon. Ito, tignan nyo ho, ito sa The Philippine Star. Ayan ho. Ang nagsasabi ang survey po ng ng SWS. So, yun po. At siguro tapos na po ang Holy Week, Semana Santa, ay nakapagnilay-nilay na po si Pangulong Marcos Jr. at pagbutihin niya lalo yung kanyang trabaho bilang Pangulo ng ating bansa. At pagbutihin niya yung pagbibigay ng maayos na kalidad ng mga Pilipino. Kasi dito ho, lumilitaw ho, ito survey ho ito. Hindi po ito may ikakaila. Kasi bakit ho? Ang taas po ng bilihin ngayon Di ba? Kahit sino ho, yung ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel, punta ho kayo sa palengke, kahit na sa supermarket. Napakataas po ng bilihin, di po ba? Mula bigas, kaya nga yung pangako ho ni Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo, naku, malabo na ho yun. Ibaon na po natin sa limot yan. Tayo nga ho, ako, siguro kahit na hindi na 20, maibaba na, 40 na lang ho, yung doble ng kanyang pangako. 40 pesos na lang kada kilo. Yung bigas, pwede na po. Kaso hindi ho, talagang napakahirap po ng buhay. Di po ba? Yung mga bilihin. Lahat to, bukod sa mga bilihin, yung mga bayarin. Patuloy yung pagtaas ng singil sa kuryente, sa tubig, sa pamasahe, sa toll, yung toll fee, yung mga yung mga sariling sasakyan. Tapos, yung alam niyo, 'di ba, yung bago mag-Semana Santa ay nagkaroon po ng rollback, 'di ba? Sa presyo po ng produktong petrolyo. Pero ngayong linggong ito, at sa Martes ay may mga posibilidad na tumaas na naman yung presyo
ng produktong petrolyo. Yan po ay ayon sa Department of Energy. So inaasahan na sa 90 hanggang 1.30 ang itataas sa presyo po ng gasolina at 85 hanggang 1.35 naman sa diesel at 90 hanggang piso sa kerosene. Yan ho. Ayan, So tataas na naman. Mga kababayan, at talagang parang pinasarap lang tayo ng isang linggo, di ba? Dahil sa Holy Week, marami pong nagbakasyon, yung ating mga kababayan, at iba, may mga daladalang sariling sasakyan, ganun po nangyari. So, dito ho, mga kababayan, talagang dapat ho, nagising na ho ng todo si Pangulong Marcos Jr. dahil sa, di ba, yung base po sa pinakahuling survey, patuloy na bumubulusok pababa. Di ba, yung kanyang survey. Kasi nung una, yung sa Publicos, noong nakarang buwan, Publicos Asia, bumagsak yung trust rating. Tapos ngayon ay naglabas din nun ng resulta ng survey, ang Pulse Asia, yung trust at approval rating ni Pangulong Marcos Jr. ay bumagsak din, lagapak. Samantalang, wala naman sa kanyang bumabanat ng gusto, di ba? ng mga kapwa niya politiko. Samantalang itong si VP Sara Duterte, di ba? Ay grabe ho, kaliwat kanan. Talagang pinagtutulungan na gulpihin at batikusin, mga kababayan. Patuloy din ho yung pagtaas ng kanyang approval at trust rating. Ano kaya ibig sabihin ito? So ako bilang, paranaw ko lang ho ito, bilang matagal na rin ho at veteranong broadcaster, ibig sabihin ay marami po ang ginagawang kapalpakan ang Marcos Jr. administration. Bakit hindi po nakokontento ang yung mga Pilipino Kasi alam niyo, napaka-importante yung trust rating Yung tiwala ng taong bayan. Bakit ho? Kasi kapag naglulunsad ng isang gobyerno ng mga proyekto o programa na sa tingin niya makabubuti, kung may tiwala ang taong bayan, susuportahan yan. Pero kung lagi na lang ho bawat kibot at maglulunsad ho kayo ng programa, pag-iisipan ako, mukhang may kikita na naman dyan, O kaya naman ako, wala na naman yan, hindi naman makikinabang taong bayan dyan. So, kasi wala akong tiwala. Kaya napaka-importante yung trust rating para po sa isang Pangulo. Kaya nga nung nanalo sila, noong 2022 presidential election, sila po yung magkatambal ba. Di ba, ang taas ng kanilang rating kasi itong si Marcos Jr. Talagang nakuha niya, kumbaga sa yung mataas na approval at trust rating ng mga Duterte. Tanging si dating Pangulong Duterte lamang nang hanggang bumaba ay napakataas ang rating. Sa buong kasaysayan ng politika dito po sa ating bansa, siya lang ho ang natatangin na talagang, kasi kadalasan kapag papatapos na ho ang termino ng isang Pangulo, pabagsak na rin yung kanyang rating. Pero dito kay Duterte, kakaiba ho mga kababayan Kaya talagang nakinabang sila ng gusto noong 2022 presidential elections. At di ba, kaya nga umamin nga ho itong si Senator Amy Marcos na siya po ang kumumbinsi kay VP Sara na maging katambal ng kanyang kapatid. Kasi aminado sila na mahirapan daw silang talunin noon si VP Leni Robredo kung hindi makikitambal itong si Sara Duterte. Pero ngayon, nagsisisi na po si Amy Marcos at sabi niya na ilagay niya sa kapahamakan ito pong si VP Sara. So balikan ho natin mga kababayan, dito hong issue na marami po ang nagsasabi na talagang taghirap po. Sana po ay siyempre lahat naman ho tayo, lagi natin bibigyan ng pagkakataon na ang administrasyon, ang Pangulo, at sana ngayon, nasa kalagitnaan na po siya ng kanyang termino. At sa 2020, patapos na. Pero dito ho, yung resulta po ng eleksyon, alamin ho natin, dahil sa pagkatapos po nitong eleksyon ito, lahat po ay nakatuon na ang pansin. Lahat po ng mga politiko sa 2028. Kaya nga titignan ho natin kung ano ang magiging resulta ng eleksyon, lalo na po sa national. Alam niyo na kung saan-saan ng direksyon yan. Kapag nakita na ako, mukhang talagang tuloy-tuloy ang paghina ni Pangulong Marcos Jr. Lipatan na ho yan. Alam niyo naman ho dito, yung mga politiko sa atin sa bansa talagang mga balimbing. At yung kung saan sila makikinabang, doon ho sila lilipat. Yun na. So sana ho,
si Pangulong Marcos Jr. at tapos na po ang Semana Santa, sana siya po ay nakapagnilay-nilay at tumingin ka naman sa iyong paligid. O ito ba, nakakatulong ba ito sa akin? Kasi bakit ganito? Dire-diretso naman yung aking pagtatrabaho. Bakit patuloy na bumababa yung aking trust rating at approval rating? Nako, baka mali yung aking mga sinusunod na mga payo. Oo, talagang mali. Isa sa mali ang pagkakasunod mo, yung mabilis na pagkaka-aresto at pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte. Kasi lumilitaw po sa, di ba, ginawang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations, ay hindi po ibinigay yung due process dito po kay Pangulong Duterte. Kasi iisipin po ng lahat yung dating Pangulo at yung anak ay vice presidente na nakaupo, tapos hindi mo nabigyan ng due process, paano na yung pangkaraniwang Pilipino? Aba, kahit ako man, delikado. Yun nga. Yung tatay, tapos anak, vice presidente, nakaupo, tapos dati pa siyang presidente, hindi nabigyan ng due process. Paano na yung pangkaraniwang Pilipino? So, ganun po magiging persepsyon. Kaya siguro ay nakapagnilay-nilay na po si Pangulong Marcos Jr. at ayusin nyo yung pagpapabuti sa kabuhayan ng mga Pilipino. Kasi sabi nga ng isang analyst, di ba? Kung ikukumpara raw po sa unang 3 taon ng panunungkulan, ay mas mainam pa raw yung kay Duterte. Bakit to? Kasi noon ay sa panahon ni Duterte, nagkaroon din pala ng problema, di po ba, yung sa presyo ng bigas. Ang bilis daw diba, yung binalangkas yung batas, yung sa Rice Tariffication Law, tapos nagsagawa ng iba't ibang mga programa si Pangulong Duterte, bumaba po ang yung presyo ng bigas. Pero sa panahon po ni Marcos Jr., binaba yung taripa. O kung ano-ano, lahat na po ginawa. Pero mataas pa rin ang presyo ng bigas. So yun po ang binabanggit ng ilang mga analyst. Kaya, pwede na ganun. Talagang, kaya ang base po sa survey, mas marami po ang nawalan po ng tiwala at hindi kontento sa performance ni Pangulong Marcos Jr. So, yun lang po. At lahat naman tayo mga Pilipino, umaasa at hindi lang dapat sa binabatikos ang Pangulo, kundi magpakita siya ng maganda para maayos at para sa ikabubuti ng mga Pilipino. So, yun lang po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Makikita niyo lang, Eli Saludar. Yan po yung ating YouTube channel para kayo po ay laging updated sa ating mga pagtalakay sa mga mainit na issue dito po sa ating bansa. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.